May tao ba sa buhay mo na nasaktan ka ng sobra at kahit kaano mo subukan, hindi mo pa rin siya mapatawad? Ngayon, pag-usapan natin kung bakit ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa kanila, kundi tungkol sa iyo. Kung bago ka sa channel na ito, hit subscribe para updated ka sa ating Bible meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Pakinggan natin ang Colossians 3 verse 13. Magtiisan kayo at magpatawaran kung ang isa ay may hinanakit laban sa iba, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon, gayon din naman ang inyong gawin. Yung huling parte, forgive as the Lord forgave you. Iyon ang susi. Hindi sinabi ni Pablo na magpatawad ka dahil karapat-dapat ang taong nakasakit sa iyo. Magpatawad ka dahil pinatawad ka ng Diyos. Iyon ang basihan, iyon ang dahilan. Ang pagpapatawad ay isa sa pinakamahirap na bagay na hihilingin sa isang tao, lalo na kung ang nakasakit sa iyo ay isang taong pinagkatiwalaan mo, pamilya, kaibigan, asawa. Kasi kapag mas malapit ang tao sa iyo, mas malalim ang sugat. At maraming beses, ang hindi pagpapatawad ay nagsisimula sa isang makatwirang dahilan, nasaktan ka. Totoo iyon, yung pain ay totoo. Hindi sinasabi ng Diyos na hindi totoo ang sakit na nararamdaman mo. Pero ito ang problema sa pagdadala ng hindi pagpapatawad. Hindi ito nakakasakit sa taong nagkasala sa iyo. Ikaw ang nasasaktan dito. Ikaw ang nagdadala ng bigat nito araw-araw. Parang hawak mo ng mahigpit ang isang mainit na bato at ikaw ang nasusunog. Hindi siya, hindi sila. Si Jesus sa krus, habang pinapako, sinabi niya, "Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Sa pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay, pinili niyang magpatawad, hindi dahil karapat-dapat ang mga nagpapako sa kanya, kundi dahil iyon ang kalayaan, iyon ang kapangyarihan ng pagmamahal na mas malakas kaysa sa sakit. At iyon ang gusto ng Diyos para sa iyo, hindi para protektahan ang taong nakasakit sa iyo, para palayain ka mula sa bigat na matagal mo nang dala. Baka ngayon ay may pangalan na pumapasok sa isipan mo habang naririnig mo ito. Isang tao, isang pangyayari, isang sakit na matagal mo nang tinatago. Hindi kailangang madali ang pagpapatawad, hindi kailangang biglain, pero pwede itong magsimula sa isang simpleng desisyon. Sabihin mo sa Diyos ngayon, "Panginoon, hindi ko pa kaya pero gusto kong magsimulang magpatawad. Tulungan mo ako." Iyon ang simula ng kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, may mga tao sa aming buhay na nasaktan kami ng malalim at alam mo kung gaano kahirap patawarin sila. Ngayon, hindi kami humihingi ng lakas para kalimutan ang sakit. Humihingi kami ng lakas para bitawan ito. Tulungan mo kaming magpatawad tulad ng pagpapatawad mo sa amin. Palayain mo kami mula sa bigat ng hindi pagpapatawad. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tandaan, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa iyo. Para ito sa iyo, para sa iyong kalayaan. I-share mo ito sa isang taong kailangang pakawalan ang sakit na matagal na nilang dinadala. Mag-subscribe sa Voice of Hope. May bagong Bible meditation tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Hanggang sa muli, mahal kayo ng Diyos.